Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng mga magulang dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, sinabi ni Department of Education Secretary Sani Angara na hindi agad-agarang makalilipat sa online learning setup ang mga eskwelahan. In some schools, it exists, but it's not something that is readily available. Alam niyo naman yung state of internet infrastructure natin. At syempre, yung ibang magulang, hindi rin kaya na. Ayon kay Secretary Angara, nananatiling hamon ang internet connectivity at access sa teknolohiya para sa mas maraming pamilyang Pilipino. Sinabi rin niya na ang kalagayan ng infrastruktura sa internet sa bansa ay hindi pa ganap na handa at hindi rin kayang suportahan ng ilang magulang ang ganitong setup. Sa halip, binigyang diin ng kalihim na pinagtutuunan ng pansin ng DepEd ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Ito ay sa pamamagitan ng mas maraming presensya ng mga pulis, dagdag na security guards, CCTV installation at ilan pang safety protocols upang masiguro ang seguridad sa mga estudyante habang nagpapatuloy ang face-to-face classes. So, several meetings na kami with PNP, with DSWD, dun sa first aid aspect, etc. Pero itong mga threats, kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na gano'n. Kahapon nabulabog ang isang paaralan sa Bagong Silangan, Quezon City matapos ang umano'y bantas seguridad na nagdulot ng takot sa mga mag-aaral at guro. Naiulat din ang umano'y barilan at isang nasugatang guro sa insidente na agad namang nagdulot ng pag-aalala sa publiko. Subalit sa inilabas na pahayag ng Quezon City Police District, lumalabas sa paunang pagsusuri na ang ingay ay mula sa kalapit na construction site at inakala lamang ng mga estudyante na ito ay putok ng baril. Kinumpirma ng pulisya na walang shooting incident na nangyari at walang naitalang nasugatan o anumang untoward incident sa paaralan. Isa lamang anila itong fake threat sa eskwelahan. Dahil dito, muling ipinaalala ng Department of Education na hindi basta-basta ang mga ganitong pagpapakalat ng maling impormasyon at nagbanta na papatawan ng parusa ang mga mahuhuling gumagawa nito. Kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na gano'n. There was one in Batangas a few days ago. Ngayon, sa Bagong Silangan. Yes, we will have penalties for, these are very serious violations. So, may criminal pa yan. Pwedeng expulsion, pwedeng suspension, pwedeng dismissal. Ayon sa DepEd, ang mga estudyanteng mapapatunayang nasa likod ng paggawa o pagpapakalat ng mga school threats ay maaaring maharap sa suspensyon, expulsion o dismissal, pati na rin ng posibleng kasong kriminal depende sa bigat ng paglabag. Samantala, iniulat din ng ahensya na nakikipagtulungan sila sa PNP at sa DICT para maimbestigahan kung may tao o grupong nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng school violence. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.